galing sa mga stars. Oo. And nakita naman natin, full barrage siya pangalan, parang Parang reward fireworks. manipulation na rin eh, di ba? Oo. May lumalaglag-laglag. Pero still, we're going on to the first Game 3 para sa last series. Pero lahat naman ng Game 3, lahat ng serye. Okay. Ito, final na talaga, Joshi X. Final na talaga that JPEG. That JPEG. Ano na, final na talaga. Pag gumagawa kayo na research, Oo. final na. Kasi yung una final lang, tapos final na talaga. Eto, final na po talaga. Oo. Game number 3, last series, Euphoria Esports, laban sa Game Lab. All one na po ang ating score. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo na palagpasin to. Dahil si Steve, hindi niya rin pinalagpasin yung sandali na makasilip doon kay Zone. Well, ganda rin naman ng vision play na pwede niyang ibigay. At tino mo naman itong si Heads, ang aga ng kanyang pagsama para sa Lito Wanderer. Lito ang batang Repolyo ay makukuha ng Aizawa! aba naman. Pero doon si Steve, matindi yung sinuong niyang pagsubok para mabigyan ng magandang buhay si Aizawa doon. Alam mo, kailangan niyang dalasan. Sorry, Ayan, dalasan. ayan. Ang, Steve Dalasan. Steve Dalasan. Ang mga rotation na gano'n. Oo. Pero looking at the early item, syempre, nandiyan pa rin naman yung mga boots. Pero, wait lang, bigla mga pangyayari. Takinaga, habol lang ng habol. Paangat lang ng paangat kay Ryujin. Dire-diretsong crowd control, tapos medyo mapapa-flicker out. Kaya makakatakas din. Okay lang din. Sabi niya, crab coin muna, Steve. Ang bilis na dalas na talaga ngayon. Suminip-silip. Ginamit agad yung Silent Eye. There's Zone just spotting on Takinaga. Ramdam niya bang Titigan lang nandiyan si Steve? Parang hindi, no? Hindi. Ang tinignan niya na talaga si Takinaga. Eh, ngayon, sa nangyayari ngayon, parang Game Lab ngayon ang main initiator eh. Oo, tsaka sila yung kailangan tignan dahil sila naman yung may hawak ng Cho ngayon. Imagine being caught doon sa Sipa, sa Energy Eruption, doon sa penalty zone. Tsaka alam na nila kung ano yung kiliti ng Game Lab. Ay. Diba si Habos, tingnan mo, mag-clear pa siya. Medyo malalate ang pag-respond niya dito sa first turtle. But sila, abot pa rin naman. Level 4 ang karamihan. Meron na rin penalty zone to. At sakto naman yung flicker doon, pero may head sa Sanity, pero si Binogo pa rin na makakuha ng turtle na yun. Ngayon, low 1 HP. Ang pares na kumpunahan, Ryujin na kinopia yung penalty zone na precision ay hindi tatama. Sabi nga ni Steve, wag dyan! Wag dyan! May kiliti ako dyan. First blood going to the hands of Game Lab. Nakuha man dito ng Euphoria. Yung pagong, na-outready muli si Takinaga, basta hindi nila hinayaan na magipatay na baraha lang yung ginawa nila doon. Kumuha sila ng trade, and that's gonna be Ryujin falling down onto the hands of the members of Game Lab. Pero still, Steve, dinadala Wala na pang naman. level 4 ha. Kay Shizu, pero hindi pa siya, wala pa kang Sipa. Full barrage flicker ay magagamit para lang makatakas sa area. Magandang sign to for Zone kasi alam niya ngayon. Walang flicker to, pre. Pwede. Pwede to. Pag ito hindi umuwi, bigyan to. Kaya naman ang call dito, syempre, uwi ka muna. Andiyan naman sa Aizawa. Asarikol is there. Shizu and Zone tatamaan. Pero, holy healing nandyan din talaga eh. Aray ko naman. Yung ginawa ni Aizawa na poke damage kay Shizu, maganda sana. Kaso may holy healing, nawala lang din yung damage. Tapos ito pang si Yukizi yung nasaktan dun sa, sa skill ni Ixia. Ang bilis ng item, corrosion agad oh. Imagine, di ba, ganon ka-effective ngayon yung isang Ixia. And aside from that, kapag nabigyan talaga ng space, and that's why Game Lab, acknowledge po. Andyan yung Asa Recall, Holy Healing, negated kahit papano yung na-inflict na damage dito ni Aizawa. Kumbaga yung mga poke na binibigay ng unkillable killer mage, nababaliwala lamang, pero Takinaga still. Energy eruption, ang sakit! Yung damage na yun, ba't bigla na lang? Talaga? Napa-ouch itong si Binogo. At, Ayan na naman yung ouch out. Oo. Ouch out. Ouch Nung out. napa-ouch, out mo na ako, pre. Ouch out yun. Tara na. Saet. Masait yun. Pero looking at this one, it's going to be a clear under mid lane. Pero pansinin natin na wala mas limited yung energy shield. Binogo here, being targeted by Steve. Kung ano yung ginagawa kanina, diba? Kay Takinaga, ganun yung ginagawa niya. Ilalayo niya na lang. May penalty zone na naman doon at mukhang si Heads ay mawawala. May Ang sipa layo nun, ah. para kay Ryujin, pero mukhang mali yung angulo. Kaya naman aayusin nila kasi ang gulo ng mga nangyayari ngayon sa mapa dahil ang itong turtle na to, kanina pa to sinusundot-sundot lang nila Takinaga. Kailangan makabawi ni Steve sa sipa niya. Medyo na off yung trajectory each and every time na wave the dragon niya. There's only aabot pa nga yata dito si Binogo sa pagtake ng turtle. Pero hindi na. Sisiguraduhin na ni Takinaga, akin na to. Sure. Sure na to, akin na talaga to.
Akin na to, hindi na to maaagaw pa at ang ganda ng zone na ginagawa ng mga members ng Game Lab sa pagkakataon na yon. Bilis ng adjustment. Sobra. Bigla silang nag-adapt doon sa ginawa sa kanila kanina. At ngayon na itong si Heads, kailangan niya ng immortality. Kailangan niya ng Ice Spin Wand para mas ma-maximize nila yung kakayahan. Tignan mo, may immortality na next, Ice Spin Wand. Oh. Para kada sunog, alam naman natin, mainit yon. Pero, The Pasma combination. ayun! Ayan na, naalala mo na. May turtle, libre na kay Takinaga, pero in-ensure nila na basta makuha mo muna siya kami aalis sa posisyon namin. Nabanggit mo yung continuous interruption And yung kit ng, or yung lineup ng Game Lab ngayon, has a tendency to do that. And meron silang energy eruption. Diba? It rhymes. Oh, energy eruption. Tapos, Huli. interruption. Eto, Kaso ka lang ginaya. yung sipa na ginaya ni Ryuji at mukhang si Steve ay may basic attack. Die! Piso! Gabuhok! Ang kaso nga lang, abaka fiber. Kung ako yon, sumigaw na ako. Sumigaw din kaya si Steve. Sayang di natin kita yung reaction nila. Siguro yun, ay! Yung bata. Hindi pwede yan. Pero those are the kind of setups na kayang gawin ng Euphoria kasi nga meron Yun na. silang Valentina. So it's quite scary. Very, very frightening. Ay, decision making. Yeah. And ngayon, si Takinaga, dahil alam nga nila na nakommit niya yung mga ultimates, this is the time for them na bumenda naman pabalik. Kaso may holy baptism pala yun, mga pre. Hindi siya nakadiretso, pero yung TZ. Diversion play lang pala. Na naman. Sabi ni Takinaga, sige pre, dito ako sa likod, push mo na. Pero habang ginagawa nila yun, nagpupush din palang pilit si Benogo. Diba, sa may bandang gitna. Pero pinrevent or tinry naman ni stop yon ni Habos. Habos may bandang baba, maabutan niya pa rin hindi makakapag-push through ng plano on si Heads. Ang bilis kasi ng clear wave ng isang Teresa. May Totoo. kakayahan siyang gawin yun. Yung mag-clear, tapos lilipat ng lane, subukan dumalaw. Pag walang nangyari, balik sa lane. This time around, tatama Yasel Deco. This is the third turtle for this round. Tigisa na ng score si Takinaga at Benogo. Sipa. Andyan yung Wave the Dragon. Pero nagpalit ng target bigla. Si Zone na yung ginaw nila. May flicker penalty zone mula dito kay Habos. Dalawang Kaso penalty last zone. insanity ay gagamitin ni Heads at mapaburst down niya. Etong Terizla. Kaso sa Takinaga ay hawak pa rin yung turtle Sipa. ngayon. Kaya pa rin ang bad yung retribution niya. Hindi siya ma-out-retry ngayon. Medyo delikado yung naging play doon ng Game Lab, to be fair. And for Euphoria naman, maganda yung counter penalty zone doon ni Ryujin. Oo. Kasi nakakabigla. Talagang si Habos yung ginagaya niya. Ng Game 1, yung dalawang dragon. Ngayon, Ngayon, dalawang penalty zone. Dalawang penalty. Medyo parang mahirap yon. Pero si Shizu Rekta lang. Hindi pwedeng si Yukti sila gumagawa niya. Pero ganun din pala ulit. Yung nagiging persona hindi sa may bandang top lane. It's going to be an inner turret in exchange for what Euphoria did doon. Pero si Steve talaga, grabe. Yung harassment na ginagawa niya dito kay Benogo. Ngayon siya yung Flicker. sumusubok na makatakas at talaga nakatakas siya doon. Flicker is committed. Now, alam nila na, teka, walang flicker, walang surprise play to. Okay, medyo libre ka pa, Shizu. No, wala ko sa flicker, kaya medyo delikado. Sumigaw doon si Yuktizia, pre, delikado ako dito. Nararamdaman ko. Pipilit sa top ka. Umakyat agad niya si Habos. There's Takinaga also. There's the taunt. Pero the damage, hindi pa rin naman ganun kasakit. Na ngayon mag-out ang Euphoria. They notice na parang nandito na naman silang lahat ulit Parang ang bilis nila makarating Ang bilis Pero na. wala rin damage yung Appraisal sa talaga kanina kasi wala pa naman bawas yung Yeah. buhay niya. Kaya naman hindi namatay si Zone sa pagkakataon na yon. But still, yung Bruce ko brother, Takinaga Habos combo. Pumaharap lang talaga, sinasa na lang lahat ng damage At ang kailangan na mag-play dito is itong si Iksha, itong si Shizu. Kasi siya yung panunaw Knowing na may DHS na siya ngayon, pwedeng magbago ang takbo ng ating laban. Speaking of damage, no, kumpleto naman na. Makakahabol na rin dito side ng Euphoria. Pero for Game Lab, lamang na lamang din si Yuktizia. Pero tignan natin kung paano nga ba magre-reflect ito. Hindi na pinagalaw si Takinaga pa rin. Ito yung tunay na penalty zone pero still makakatakas naman si Heads. Nagtatagong Yuktizia. Nag-aabang ng paraan para makapasok doon sa mga clash na ginagawa ng kanyang mga teammates. Pero disengage, buhay Lord. na yung paunang Lord. And this time around, Takinaga is making sure na alam ko kung saan ka manggagaling, Benogo. Oo. Hindi pwedeng wala akong vision sa'yo. Kailangan Kailangan lagi kita. kitang-kita. Kita. Ayan. At speaking of kita, si Aizawa may Astral Echo pa. Kaya meron silang chance na makita yung ibang miyembro ng Euphoria. Oh, Asal Meteor na nga yung ginamit ko doon. There's a Asal
Echo as well. Pero kita mo yung palitan dito ni Binogo siya ni Steve. Teka, naghahawakan lang sila ng Lord. Si Steve ay nakadikit lang kay Binogo. Pre, magpapalapitin, pre. Si Paimo, pero may penalty zone sa likod. Nakakonekta sa 4. Kaya naman yung damage ay manggagaling sa mga members ng team na mapapaatras. Yung Euphoria at si Yuktisi ay tamang sipa lang ng kanyang mga bola. Pero itong si Binogo ay humihiwa pa ng kanyang espada. Kaya mawawala ang buhay ni Steve at Takinaga doon. Grabe si Binogo, sinugan niya na lang. It's going to be a 2-4-2. Namatay na rin si Takinaga doon, pero nakuha ng Game Lab yung paunang Lord sa laban na ito. Makakanakaw ng purple buff. Tinry ni Havos sa i-delay or i-prevent yun. Pero still, that's going to be a Lancelot. And more so, naka-impure rage to ha, na Lancelot. And typically, nakita ko reaction mo doon. Big Dragon Spear para sa isang Bruno para pagka-ulti niya ng Worldy, mabilis siya. Kaya naman ngayon free hit lang. Pero si Binogo ay nakita siya. Kaso nga lang not enough yung damage para ma-burst down si Yuktisi. And it's gonna be Binogo falling down. It's going to be a spam football. Football talaga. Dahil nakita natin for Game Lab ngayon, nakalamang sila. That's going to be a 1.3k gold lead. Kahit na merong Lord na mabilis ang mga matutunaw na side ng Euphoria, still, the damage na na-inflict nila ngayon, nakakagaw rin sila ng purple buff. Pambawi dun sa ginawa sa Binogo. Masakit yung nga sa recall. Now the question is, how can they prevent Aizawa from doing that multiple times? Kasi yet, again and again, pansinin natin, naka-lightning crunch na tong Novaria na to. And imagine, wala pa naman silang matuturing natin na magic resist or pang-defend doon sa magical damage na nabibigay dito ng Game Lab. Ngayon ay tumatama yung mga Astral Recall na nanggagaling kay Aizawa. Mga Tore lang ang gusto. Takinaga yung maharap pero may Phantom Execution dito. Holy Baptism ay gagamitin na rin ni Zone. Pero still, wala silang damage na ibibigay. Buhay pa rin ang mga members ng Game Lab. Nakakuha sila ng Tore sa taas at sa gitna. Isang inner turret na lang ang natitira, and that's on the middle lane. Game Lab ngayon ng lamang, that's 5 turret takedowns. They managed to somewhat na makabawi dun sa objective fight kasi dun sila talagang nalugit na puruhan ng Euphoria. And this time around, they took initiative na i-adjust natin according to what Takinaga is planning to do. Kasi mapapansin natin lagi may follow-up. And aside from that, ngayon na ready na rin si Havos for team fights. Mas gana to for Game Lab kasi isa talaga siya, hindi si Steve. Isa si Havos talaga sa, sasabi nating momentum changer. Kasi si Steve, his eyes are on Binogo lang talaga. Basta, karamitan, lagi kay Binogo. Oo. Pag mo napapalapitin ka, pag may mga Lord take, yan lang, sipain mo lang. Si Havos na ang bahala. Si Havos na bahala sa iba. Basta ikaw, focus mo, ibigay mo lang yung info kay Takinaga kung nasan to. Para ma-prevent ulit natin yung mga steal. Katulad na ginawa niya ng game number 2, di ba? And this time around, Euphoria naman. Kahit sabihin natin naka-takedown sa Torres, may bandang baba. Pero, the game is still early. It's just starting. Pero things are looking quite good this early for Game Lab. Pero kaya pang pumawi dito ng Euphoria if ever man. They just need that one perfect setup coming from heads. And even the Holy Baptism naman kanina tumatama. But yung damage hindi pa rin ganun enough. Pero ito na yung Wave of Dragon. Susubukan na i-burst down si Heads. May pinag-armor pa naman at mawawala yun. Alam nila wala ng sipa. Pero si Zone ay nandyan din naman to provide the healing na kailangan ng Euphoria. Alam mo, mahalaga din yung timing eh. Kasi every time na nagka-cast itong si Shizo ng full barrage, saka lang tumatalon si Havos with the penalty zone. Kaso nga lang ngayon, gusto niyang huliin si Binogo para matadodge na ng kanyang Thornos. Andiyan yung full barrage at atrasan ng mga membro ng Game Lab. Pero balik sa kanilang nasyon, pero yung Lord ay pinurse down na nila. Diversion lang pala para mapalayo ang Euphoria. So si Binogo ngayon, ayaw nilang pauwiin. Kita mo, lakad matatag. Sinusundan lang nila Binogo. There's a Cyclone Eye. There's the Flicker with the Wave of the Dragon. Pero medyo off na naman yung trajectory ng sipa doon. Kaso nga lang may Astral Recall pero may Tornos pa naman. Kaso si Yuktisi ang tatapos ng mission. And it's a killing spree. Takinaga, hinahawakan yung dalawang miyembro ng Euphoria. 5 pa rin silang mabubuhay at papalag at susubok na tumulak. Pero umuwi na ngayon si Steve at magre-reset ang grupo ng Game Lab. Medyo may kababaan pa naman yung mga death timer. Aabot pa naman si Binogo sa pagdepensa dito. Sa pangalawang Lord na nakuha ng Game Lab, that's 14 minutes into the game. Almost nearing the 5k lead na dito established gold ng Game Lab. Pero you mentioned the Great Dragon Spear for Yuktisi already built it up. Meron pa siyang DHS and Berserker's Fury to add up to that. Ice Queen won naman for Aizawa. And look at the way na nag-prioritize din dito ng Athena Shield and ng Tikuras, si Havos. Kailangan niya na manigate yung damage na nanggagaling dito. Pero Eugene, may kinop yung penalty zone.
Sabi ng mga members ng Euphoria, pwede natin si Tanto, pwede natin pamalag, pero mukhang low na si Jisoo. Sasayaw nga lang si Binogo. May binopicture mula kay Yuktisi, kaya wala yung damage nito, pero may penalty zone na mahuli si Yuktisi sa likuran. Ando pa rin naman si Hez, and it's a shutdown na manggagaling doon sa inunahan nila kanina. Ngayon, medyo nabigla yung Game Lab sa counterplay doon ng Euphoria. Umatras ngayon sila Aizawa and even Avos. And imagine, naabot kasi sa backlane si Binogo doon, si Yuktisi, which is the main headache for Euphoria kasi grabe din talaga yung damage na de-deliver niya after, pwede natin sabihin na after casting kasi the Wave of the World because of the Great Dragon Spear. Imagine the speed kasi na nagagawa niya as a Bruno, pero ito sabayan na naman, inamadali nila na matigto din si Takinaga, pero grabe yung kakunatan na meron siya, kaya naman ang kukunin mo ng consolation ng Binogo is going to be the little wonder na nga lang din for their team. Pero or nakuha hindi, pa rin ito. sabi niya, walang consolation dito. Akin to! Akin pa rin! Sipa ba? Pero alam niyo wala siyang kasama, kaya sabi ni Steve, ano lang, Chepi lang. Steve, dalasan. Dalasan. Talagang dinalasan. Dinalasan niya talaga. Ang mga ganong klaseng play. At ngayon na may 43 seconds na nalalabi para sa ikatlong Lord ng ating laban, maaring dito na naman mag-focus ang dalawang kupunan. Pero Euphoria, naggugrupo na. Grouping up na. Ito na, nagbi-build up na ng mga Immortality. Ito Brute na. Force, Athena Shield for Zone. And this time around, it's a mixture of a hybrid build for Binogo right now. Kaya mapapansin natin na may damage siya kahit papano. Shizu right now, building out the Wind of Nature as well kasi he knows that he's one of the very viable targets for Game Lab. Pero sabayan nandito sa Binogo and Takinaga as we move forward here. On to Steve, spotting members kung nasan nga ba sila nagtatago. Mabubuhay na ngayon yung pangatlong Lord sa laban na ito. Mukhang Euphoria gusto na ng isugal to, lalo na't isang hipa na lang yung Torin na sa gitna. And Game Lab has every intention to finish off this round going to their side. Pero ganun din ang intention ng Euphoria eh. Sabi ni Takinaga, pre malayo pa yung Lance. Sige ako nakahawak dyan. Salamat. Salamat sa suporta. Ngayon na itong Lancelot ni Binogo ay may kakayaan naman na okay, sige, iyaan nyo yan. Matagal mag-lord yan. Kaya ko stilin mamaya. Pero hinahayaan lang niya sa hits dito, no? Sabi Takinaga, kamusta ba dyan? Anong sitwasyon? Kasi sa nangyayaring sitwasyon ngayon, nakikita natin si Minimap na lumalaban sila Aizawa against Binogo na ngayon, nakita nila, wait lang, palapit na dyan sa Lord, Takinaga, mag-ingat ka na nga lang din. And this time around, lalapit na sila! 10k HP yung Lord. Itutuloy ba nila? Nag-hero target yung dalawang kupunan. Kaya naman si Habos ang makakakuha ng Lord na yun, pero may full barrage na ibibigay si Shizu. Sa kanya kinonekta yung Sipa, kaso ka lang sa Steve yung mawawala, kaya aatras ang side ng Game Lab at Euphoria. Ang mahalaga sa Game Lab, sa kanila yung Lord. Grabe! Pangatlong Lord niya yun makukuha ng Game Lab. And aside from that, nakita mo yung counterplay na ginawa doon ng Euphoria. But si Steve parang nakasya na kasi yung Wave the Dragon bago niya mamakansala. Parang naibig na siya sa sitwasyon. And it's a do or die for him kasi pulahan na. Or parang sliver of HP na lang din kasi natitira sa kanya after the full barrage onto this instant replay. Nag-flicker out sila, boss. The call was, disengage tayo. Hindi na natin kaya pa na i-save doon si Steve. So might as well just regroup. Sabay tayo sa Lord. Abot pa naman sa timer dito si Steve. And this time around, mapapansin natin, the pressure is on for Euphoria. What's the game plan here? What's the defense? Takinaga right now just targeting the orange buff as well. Andiyan yung mga Asal Echo, nasa recall. And Euphoria needs to melt down this area as fast as possible. Kaya naman nila. Kaya. Pero problema kasi ang dami lang kinakaharap na pagsubok. Lalo na nandito na nga lang din, kakatok. Sila Yuktisi and Habos. There's the last insanity. Binogo trying to chase Yuktisi pero meron nang body block. Meron siyang Sipa na nagkoconnect na Immortality has been pa. May full barrage plus the flicker para maabot yung mga asay ko. Pero bumalik na lang yung buhay bigla ni Yuktisi. At yung Lord of the first down na. Wala pa namang nawawala sa dalawang kupunan kaya pwede pa kumupensa. Pero si Takinaga, ang call niya, hawak ko si Binogo, hawak ko si Zone. Kaya naman dalawa na yung mawawala sa kupunan ng Euphoria. Penalty zone! May 3 pa ba kasi si Ryuji ang susunod. May last insanity at si Yuktisi yung target. Pero mukhang si Habos na lang ang iikutan doon. 3-2 yung palitan. Yung base! Pero may minions. Yung base! Pwedeng dumiretso. Dito pa si Yuktisi at buhay. Naku! Shizu na lang ang mag-isang dumidepensa para sa side ng Euphoria. Is this gonna be it? Pero nandyan yung mga damage sa UC para manggagaling kay Steve. Change target. Benda na lang may window transom tapos yung full barrage. Oh my God! Mas pinili ng Game Lab na habulin dun si Heads. Kahit na nakita natin nakaangat yung minion wave. And Shizu going in with the triple kill. It's going to be a wipeout. I repeat, a wipeout.
change target, tas yung Tingnan mo. crucial wind of Look, nature. They could have finished this round. Pero dahil chinis nila si Heads, 3 members yun. Sinugal ni Steve yung sipa niya. Tapos yung tatlo na 30 seconds up, yun pa yung main damage. Talaga, na pwede natin sabi pang clear wave. Ngayon, katry nila habos yung Basila. It's already 10-10. Dahil sa nangyari yon, all na pati sa ating death timers and net worth. This is going to be an upset if ever man. Kaya bang i-one-way to? 4 na miyembro rather. Sa gitnang bahagi ng mapa ang susubok at tumula para Takenaga. Penalty zone ay gagamitin na rin. Full barrage ay iiwasan lang din. Sakit na ng full Buhay na bar. si Aizawa, buhay na si Steve, buhay na si Yuktisi. Pwede sila humabol. Sa sakit nun. ng astral recall, kalahati ng Si buhay Steve yun. sumalubong na naman. Nandito, nagmamadali. There's May a way to sipa. dragon. Pinili niya din si Ryuji. Mababurst down pa May nila. Bertrandson. Makakatakas pa naman siya, pero dito yung kinop yung penalty zone. Counter initiation play. Si Steve yung unang mawawala. Nagamit na yung Winter Translate. Yuktisi at sakto pa yung Gold Rose para kunin yung buhay niya. And it's a boss falling with a triple kill para kay Venogo. Make it 4 pa ba? May immortality pa naman to. Mapapap lang yan. And it's gonna be a monster kill para sa dumipensang si Shizu. And it's time for offense para sa Euphoria. Anong call nila dito? Meron tayong minion wave. Umaabat dito si Ryujin. Aizawa is down. Euphoria right now. I'm playing game.